Parang ang hirap maging ka-work yung boyfriend mo o yung partner mo sa isang company. Ilang setup. months, oo, na meron pa rin kayong mga disagreement? Ano po, continuous po siya eh. Kaya hindi ko siya May tinuturo po akong approach. Tapos iba naman po yung approach niya. Pagpasok na Angel, sabi ko, classmate ko na naman siya. Parang ganun yung thinking ko. So, tas tinuturo ko sa kanya. Ayaw niyang gawin minsan. Sasuggest ako sa kanya. Isang beses na lang akong sasuggest. There is specific tone kayong mga lalaki na para kayong sumisigaw. Na sword, di ba? It can either hurt you or work for you. Okay, again, welcome to the virtual break room where we pretend we're on break and actually learn something. So let's go. So again, I'm Miko Joy Ligon and I'm here with my co-host Patrick Razon. And for today's topic, we have our guest, which is JM, Jason, Gwen, and Angel. So for today's topic, this is the most controversial topic that we usually encounter in a company or in a work environment. So again, our topic for today is the reality of couples working for the same client. Is it really okay to work with your partners, your boyfriend and girlfriend in a same client or company? Or do we have cons and pros that we will discuss today? So this is a real topic from real people na like you guys na couple in same company and same client. We will start by the question, do you guys really think na working with your partner or your boyfriend and girlfriend does really do well? Or do you can really work well with your partner? Or is it something that you wouldn't recommend? So obviously, yung mga guests natin, for those watching at home, they are currently they have their partners with the Jason and Angel are Pen and JM are together. Then obviously me and Pico are together as well. So just to repeat the question lang again, what was it? Can my partner and I both work together in the same client or under the same company? Maybe you can, siguro tanungin muna natin by tenureship, no? So mas matagal na si Gwen and JM working together in a same client. Let's start with the cons muna. With how did you manage to work together? Kasi for sure, 'di ba, Gwen has a different job before working with LRS, and JM, I think this is the first job that you have. So, and I think nauna din si Gwen working with LRS before JM jumped in to work with us as well. So, how did you find yourself, 'di ba, working with your partner? Kasi different yan eh. Different yan with just you going out and meron kayong ideas together na hindi related to work. So, ngayon na you're working together, paano yung starting stage nyo? Siguro, ng 1 to 2 months, usually ba nag-aaway kayo? Meron ba kayong pinagtatalunan or anything? What's the pros and cons siguro? For me po, nung first, medyo andyan pa po yung adjustment since parang bagong workmate ko din naman siya. Tapos, syempre po may mga different approach po ako. Parang ang hirap po niyang i-take yun. Parang nagka-clash pa po kami nung umpisa. Pero nung as time goes by naman po, parang nag-work din naman po namin yung pagka-clash namin ng mga ideas or mga approaches po na yun. Okay. So, alam ko medyo hard, medyo mahirap din siya i-discuss, no? But thank you for being honest. Pero, we just really want to share this with other people kasi madaming tao talaga na hesitant to, work with partners. And tama din naman yun. Yung sabi din ni Gwen na meron talaga kayong differences. Kasi, to be honest, syempre, different person kayo eh, di ba? Meron kayong different personalities. So, iba yung pag-take niya, di ba, sa mga sasabihin mo or something, di ba? So, thank you for, being honest to that. So, pakinggan ko muna si JM. Para balance. And as for me naman po, since she has been working from the LRS po, nasasamahan ko naman po siya from that time. Like, 9 to 6 pasok niya. Eh ako po kasi puyat 96 talaga. din. Oo, puyat din talaga ako. Minsan po, pag kaya ko pong umabot hanggang 6 or 5, dati po kasi hindi pa strict sa time. Kung ano yung last appointment, which is yun yung oras niya. Tapos pag umabot siya ng ganitong oras, pag kaya ko po, sinasamahan ko.
Then sa pag-start naman po, yun po, may different approaches kami. Nakikita ko yung ginagawa niya na, ay, parang di bagay sa akin to. Sasabihin ko po sa kanya, So may ganun. di bagay sa akin yung approach na to na ganito. Like, Okay. may better approach para sa akin dito, which is yun, sinasabi ko sa kanya. Then doon kami nagko-conflict, nagka-clash. Hindi, ito kasi tinuro sa akin. Hindi, ano natin, tingnan natin to. Kasi gusto nang marumibat ni Gwen eh. Tapos eventually po, Okay. ngayon, yung ideas namin nagka-clash together. Tapos nagpo-form ng, sa conflict or sa pag-clash ng ideas namin na yun, parang yung paths namin nag-i-intertwine dun sa center na yun. Then Wow, intertwined. Okay. dun po yung nag-ano yung ano namin. Tawag dito, okay. Ito yung approach, ito yung approach. Tapos yung approach natin parang nabangga. Tapos dito nag-meet tayo. Then boom. Nagkaroon bagong approach. Parang May ngayon, may nag-improvements. Opo. compromise. Okay. So, just a question. Mga ilang months to na ganito yung setup nyo, yung parang meron pa rin clash until hanggang ilang months bago kayo yung parang meron na kayong pagkakaintindihan. Alam mo yun, parang let go na parang meron talaga kaming hindi pagkakaintindihan. Saglit lang po kami mag-ano yan. Kunyari mga 1 week po, ganun. Tapos pag nakapag-adjust na po kami, then, okay, it is And what I it mean, is. Yung ilang setup po. months na meron pa rin kayong mga disagreement. Ano po, continuous po siya eh. Kaya hindi ko hanggang ngayon. Parang Oo. hanggang ngayon din naman. Hanggang Like, ngayon. Kung kunyari may mga bagong nangyari or ano. Like, for example po, sa training ng mga bago, ganun, may tinuturo po akong approach, tapos iba naman po yung approach niya. So, parang, hindi, ganito yun, like, ganun. Parang bumabalik po kami sa umpisa. Okay. Gusto ko tong topic na to. So, Pero ano naman po, may respect naman po kami sa ano na isa't isa. Kaya okay. That's very important. Yung kailangan mo talagang, alam mo yan, kung pag-uusapan nyo man, or meron kayong disagreements, kailangan nyo pag-usapan together. Hindi through like GC or something kung saan man, or baririnig ng iba. Kasi mas lalala yung disagreement na yun. My question would be, siguro, paano nyo siya hinahandle? Tingin nyo ba nakaka-affect siya sa work? Kasi syempre magka-work kayo, di ba? So kung meron kayong disagreement, nag-away kayo, how do you, syempre, present yourself? Katulad natin, di ba, sa specific client, kailangan mo humarap dun sa specific client, di ba? Nakikita nila kayo. Minsan kasi, di ba, katulad ako sinabi ko to kanina, parang may subtitle yung mukha ko talaga minsan eh. So, medyo may malaki kang adjustment, di ba, na parang hindi mo pwedeng dalhin yung problema nyo ng relationship towards dun sa work. Kahit Po sa akin, hindi ko pa siya pinapansin mga ilang hours, ganun, hinahayaan ko siya dyan. Tapos, yung kinibigyan ko lang din po yung sarili ko ng time na huminga kasi mahirap naman po na haharap ako sa ibang tao na bad trip ako. Ganun po. Pero does it affect or nako-compose nyo naman yung sarili nyo when it comes to sa work? Kahit na Yes nag-away po. kayo in the background. So, you Okay. handle it professionally na. Opo, yun din po. Parang sineseparate din po namin kasi yung relationship sa work. Kaya doon po pumapasok siguro yung professionalism talaga. Okay. How about you, JM? ay. Parang pinagugutan eh. May mga times nga po na gano'n na halimbawa hindi po kami nagkaunawaan din. Nag-clash po kami dahil sa isang bagay din. Nagkakausap na lang po kami kapag halimbawa po nag-updates po ng anything tas may kulang po siya din. O kaya may nag-message po na ganito din hindi niya po nabasa tsaka pag ganun po. Tas opo, naiwalay naman po namin, nako-compose naman po namin yung sarili namin sa mga ganun. Halimbawa may meeting or what tas kailangan humarap sa mga tao, ganun. Parang di po namin pinapakita na magkaaway kami na meron nga po, parang family gathering namin. Nag-aaway kami, pero parang di kami nag-aaway. Kumbaga nag-aaway kami sa chat lang, ganun. Tapos titinginan lang kami ganun. Tapos, yun lang po Paano kami. yung tingin? Titinginan lang po kami. Tapos pag nag-eye contact po kami, biglang mag-iirapon na ganun. Tapos, Ang hirap. sino po yung unang tawag dito, mag-a-approach ganun. Kasi kung sino po yung mali, parang or kung mas mali, yun po yung unang mag-a-approach ganun. Ay, may mas mali. Opo. Wait lang. Paano mo mag-gauge yun? Nasa sa amin na po yun eh.
Parang, parang mali ka. Mali ka rin naman. Parang mas mali ka. Oo Tapos, nga, kasi di ba may depende, ganun? Intensity ng depende po pagkakamali. sa understanding ng degree Depende ng sa intensity ng Depende po I sa mean, ang Pagkakamali. degree. hirap i-gauge nun kung sino yung mas mali. Kasi meron kayong different, di ba? May different perspective or meron kayong different reasons, di ba? So, wait lang, mas tama ako. Mas tama ka. Medyo mahirap yun. Pero we will ask Jason and Angel naman. Siguro same question, Jason and Angel. But let's start with Jason kasi si Jason yung mas nauna din before we can, ask questions for the whole guest. So, Jason, ikaw, did you and Angel work together before LRS? Hindi po. Hindi pa talaga. So, this is Yes the po. first time. Yes po. Okay. Pero how long are you together ni Angel? We've been together po ng more than 2 years. Pero we go by before kasi magkakilala kami senior high pa lang po eh. So, magkakalala na talaga kayo before. So, parang Yes po. friends, ganon. Yes po. Tapos, yung relationship, 2 years. Yes po. Okay. So, sige. So, pero syempre, different yung relationship mo as a friend, di ba? Yes po. Compared to relationship to na girlfriend talaga. So, how did you find working with Angel as your partner sa isang company? To be At honest po first. kasi, nung una, kasi nung pagpasok ko sa LRS, tinignan ko talaga siya yung work dito as parang online class lang. Ang tingin ko, so sabi ko, nung pagpasok na Angel, sabi ko, classmate ko na naman siya. Parang Mm. ganun yung thinking ko. So, parang every approach na nangyayari, parang feeling ko school activity, parang ganun. So, naaalala ko lang yung nangyayari ng senior high pag may disagreement kami sa mga ganung klase ng bagay na mawawala rin yan. Pero sa mga disagreements po, yung tulad nung na-mention nila Gwen na yung sa approach sa mga bagay-bagay. Sa amin dalawa po kasi mas techie ako. So, may mga approach siya na nakasanayan niya nung nag-work pa siya sa sabi ko, may mas madali dyan. Tapos tinuturo ko sa kanya, ayaw niyang gawin minsan. Tapos pinipilit ko siya. Ako yung gagawa sa laptop niya. Ganito gagawin, no? Sabi, ganun ba? Hindi niya pa rin gagawin. Tapos, kasi nga masanay siya sa approach niya. Oh, meron talagang ganun. Ako din parang may long cut, ganun. Tapos usually Opo. boys na techie, meron kayong mga shortcuts eh. Yes Diba? po. And meron kayong and karamihan din naman talaga sa inyo is kayo talaga yung mga tech guys, diba? Kami mga babae, basta kung saan kami nasanay, kung saan yung namin, pindot, ganun. Yun na yun, diba? Hanggang nag-work yan, yan yun. Ayun po, sa ganun lang. Tapos, so far, sa tinagal-tagal, siguro mga 1-2 months kaming halos ganun. Tapos every time na may sasuggest ako sa kanya, isang beses na lang akong sasuggest. Pag hindi niya tanggap, okay. Ganun lang. Meron kang available na suggestions lang. Opo. Kanyari, may limit. Oo. Isa lang, Kasi- pag hindi pumayag, sige, huwag Kasi- na lang. Sige na nga, okay na. Ayun lang po. Pero yung question, yung kunyari may away kayo sa work, nadadala nyo through hanggang kunyari natapos na clock out, Opo. umaabot. Opo, may ganong instance po. Hindi yung pagka nag-clock out din, iba na. Opo. May instance na ganun, especially sa yung sa mga updates po ganun. Sa CRM, mga ganun. Reply sa'yo ni Angel, update ko lang, galit pa ako sa'yo. Opo. Tapos yung mga ganong klaseng updates po, tapos makakalimutan i-update, may mention ko sa kanya. Tapos when it comes to work po kasi talagang may away man dyan, may away man ako sa kahit saan. Talagang focus sa work. Kumbaga straight lang, work is work. Ganun. Marirealize ko medyo late. Tapos hindi ko naman mapapansin. Sabi niya, taas daw ng boses ko. Tumataas daw. Mention ko sa kanya. Di ba, 4 o'clock yun. Sabi ko, ganito. Nag-clock out na. Hanggat di pa ako nagsasorry, hindi pa rin kami natin. Actually, yun ang magic word. Sorry. Oo. Pero gusto ko lang din i-highlight yung sinabi ni Jason. Kasi to be honest, ewan ko siguro bias ako. So, si Patrick ang sasagot nito for me after. So, meron kaming, ang girls kasi, siguro women, I'm not sure if Gwen and Angel agree, there is specific tone kayong mga lalaki na para kayong sumisigaw. And for you guys, siguro kasi nasanay kayo, pag diba sa computer shop, yung parang tingin mo nakikipag-usap ka lang, pero sumisigaw ka talaga because of the headphone. So pag hindi mo na-deliver ng maayos yun sa babae, we feel
na-hurt kami na parang, bakit ka sumisigaw? Ako ganun eh. As in, pumipitik ako minsan because you're not the only person I'm thinking about throughout the day. So, meron kaming mga iba-ibang iniisip. So, pag ganun pa yung narinig, nagpapantig yung tenga talaga namin. I'm not sure if they would agree, Angel and Gwen. Meron kayong specific tone na parang sinasabi nyo lang. And then, kapag dumating sa time na parang sumisigaw, pero i-rephrase nyo, iba na yung tone nyo, madaya kayo. Dapat naka-record eh. Lagi. Kapag ano, meron kayong specific tone na you really sounded like galit, ganun. Siguro, ang tip ko lang is siguro maybe try to deliver it. Medyo mas tone down. Parang gano'n. On my Or- defense po. Okay, sige, may defense. For sure, meron kayong defense. Kasi minsan po syempre nasa kalagitnaan ng work. For example, nag-update, nag-email, creation ng email, mga ganun. Sa pagta-transcribe, mga ganun. Tapos bigla ko lang maaalala. Parang syempre yung pressure habang ginagawa yun. Di ko na mind yung tono ko kung nasigaw ba talaga ako. Pero alam ko sa sarili ko, hindi naman eh. May sincere naman, kaso Oo. malakas din talaga yung boses. Baka napalakas lang. Sorry na. Okay, so I guess the challenge where you're in the works, trying to provide feedback as much as possible. And as we know, sometimes feedbacks are best delivered firm, like the point, right, with the corresponding tone, diba? So, syempre, the truth is, a couple in the scene of everyone's watching. So, you can't afford to seen as it's special meant provide feedback. But hindi ka naman dinedefense. Hindi, kasi yung question lang naman, Or- because they on the same house, di ba? I mean, wala namang ibang taong nakakakita for the specific Jason and Angel. So, yun lang naman yung question. But tama din naman ang sinabi ni Patrick na if you are in a space na parang nandun yung ka-workmates nyo, like, you have to be firm. And as women, we have to accept that, 'di ba? Na parang work-related pa rin. But when you are together, 'di ba? Na kayo lang naman din ang nakakakita. Siguro medyo you tone it down. I mean, be soft with her. Iba talaga yung outside. Ano yun eh, something na kung paano mo kino-communicate with her, yung different, 'di ba? Yung other like personal issues niyo. Kasi minsan may ano talaga, ganun lang. Pero tama din. I mean, tama din ang sinabi ni Patrick. I mean, I agree with that. So, sige. Tapos na si Jason. Gusto ko naman marinig yung kay Angel. Rebat na po ba ka? Oo, sige. Ano ba yun? Yung ano yun? 2 minuto. 2 minuto Ay, dalawa dapat. minuto. Flip top na si Angel. Sige, Angel. Gusto ko lang po agreehan yung sinabi niya, madam. So, battle pala to, no? Ay, wala, ako, hindi ako bias. Pero, sinabi ko lang din. Dito, kasi, may, nung una-una po, ganito, may mga konting hindi pagkakaintindihan talaga. Parang ang hirap maging ka-work yung boyfriend mo o yung partner mo sa isang company. Sa una lang po to, sa una lang. Kasi- Sinaklaro ko. Pero parang iba na yung, sa una lang to, Ang sagot ko po kasi sa question na mare-recommend mo ba yung maging ka-work yung partner mo Mm-mm. sa isang company? Ang sagot ko po doon is 50-50, yes and no. Yes po kasi advantage is may magtuturo sa'yo, may paano yung process nung pakikipag-work dito. Tapos yung no naman po is mahirap. Like po sa amin ni Jason, ang tagal niya na dito. So yung pressure, dala ko. So nape-pressure po ako. Tapos ang tagal niya na, syempre. Tapos siya yung nagpasok sa akin. So gusto kong ilabas din yung kung ano yung skills ko. Kasi ayoko siyang mapahiya. Yun lang. Yun yung pressure sa akin. No before. Nung Pero before. sa ngayon Pero naman po. ngayon, bardagulan na kayo. Ganun. Pero yun, same question with Gwen and JM. How long before kayo napunta dun sa parang medyo okay na, parang kaya na to, accepted na yung mga disagreement? Parang ito lang po. So mga 5 months, 6 months? Mga siguro po 3 months. 3 months siguro po.
Pero hindi naman po yun consistent sa loob ng isang buwan na halos araw-araw. Siguro Oo naman, oo. Pero I twice a mean, month, ganun. Opo, mga ganun, twice 3 a month. months. Okay. Pero that's pretty normal, just to say ha. Para hindi lang din sa nanonood. That for you guys. Ay, para sa inyo guys and sa mga nanonood din na it's pretty normal. But one tip from me, siguro kailangan nung pag pumasok kayo, lahat kayo will be on the same level. Walang seniority. Kasi nadadala mo yun eh. 'Di ba? Pag feeling mo na mas matagal ka or mas senior ka, meron kang specific power eh, na nagagamit sa tone, sa pagdikta ng kung ano yung dapat gawin. For me, one tip would be you learn together. 'Di ba? And you communicate better, 'di ba? Kasi parehas din naman kayo kasi kung yung una-una man like kunyari si Gwen, nauna siya, 'di ba? And naturo namin sa kanya tong ways na to. Evolving naman kasi yung mga ways natin, 'di ba? Even our SOPs, evolving naman 'yan, 'di ba? So you don't just stick to that. Hindi kasi nauna ako sa iyo, ito na 'yun eh, 'di ba? So be adaptable, 'di ba? Mag-adapt ka din sa mga learnings na matututunan mo for your partner na kakapasok lang and dun sa and vice versa. 'Di ba? Kasi pag parehas yung guard down nyo, 'di ba? Walang parang, hindi, mas magaling ako sa'yo. Mas tinuro sa akin to directly. Walang ganon, 'di ba? So, siguro it's ang lang, better to communicate it ng mas better siguro. So, careful din ako eh, baka may masabi ako. So, ayun. So, halos parehas kayo talaga na Pero sabi nga ni Angel, 50-50, yes and no, yung recommendation. How about you, Jason? For me po, depends on the company's environment po talaga. Pero 70-30. hindi po. Kung lahat lang po ng companies parang si LRS or kumbaga, I recommend po 100%. Pero kung sa setting po ng Parang nag-marketing siya dito. kung sa setting Shameless plug. Kung sa setting po nung ng normal na corporate company, hindi po para sa akin. Kasi tulad nga po ng sabi niyo, may times na yung professionalism is hindi naman nadadala ng 100%. For example po sa first 2 months, may makapansin na ka-workmate mo na parang may special tawag doon, special treatment parang ganun since ka-work mo nga, partner mo siya, parang ganun. Sa po yun sa normal na corporate. Pero dito po kasi sa atin, pag ganito na magka-partner kayo, tulad nga pa sabi ni Angel, may makakapagturo sa'yo and yung sabi niyo po na sabay niyong pag-aaralan yung mga bagay-bagay. For example, nung tulad ng pag-transition po natin last time, nung pagpasok ni Angel, sabay po namin pinag-aralan. Masaya po kasi sabay na may na-figure out ako, may na-figure out siya, mga ganong klase ng bagay. Kaya ayun po. So, yes and no. So, Gwen, ikaw, would you recommend yes working together with your partner or do you have a heart saying no din? Yes po, 100%. Siyempre po, depende din naman po sa partner mo yun, sa i-recommend mo na tao. If andun yung buong trust mo, alam mo yung skills niya, alam mo yung capabilities niya, kaya mo siyang i-recommend 100%. And I think naman po, si JM po parang ginawa naman din po niya yung best niya to prove himself po. Though rocky lang po at first, pero dumating naman po sa point hanggang ngayon na okay siya. Na hindi po niya ako napahiya or what. Hindi ka sure, charot. Joke lang. So, ikaw, JM. 50-50 din po. 50% yes, 50% no. It depends lang din po kasi what kind of partner you have. So, parang sinabi din ni Gwen. Parang sa kanya 100, sa'yo 50 lang, lagot ka mamaya. I mean, for all context po, for lahatan naman. Pero kung sa relationship ko po, 100% yes po. Pero kung overall... Parang napilitan eh. Inupo ka pa. Pero kung Ayan na. on my opinion po or perspective, parang 50-50 din po. Parang kay Jason kasi depende rin po talaga sa company policies kasi may mga rin po na special treatment. Tapos, yun po, no lang po kasi alam po natin na meron talaga mag-partner na hindi nagkakasundo sa isang bagay and hindi kayang magdala sa professionalism. Pero kung yes po, kung kaya nalang dalin yung professionalism sa workplace. Pero kung hindi po, I suggest not na lang po na maghanap sila ng, hindi naman ibang partner, pero Maghanap sila ng ibang partner. ibang work po Maraming na choices hindi. dito. Ako, I would go with Gwen. Ako, I would really recommend 100% working together with your partner if you really trust your partner. Kasi kailangan meron kayong foundation before going together. Kasi it doesn't matter
in kung saang situation to, if you really have a great foundation, mag-aaway man kayo through work, within the work, or 'di ba yung mga SOPs man yan, mag-aaway man kayo, meron man kayong disagreement. But at the end of the day, 'di ba, if you really fully trust, 'di ba, that specific person, you can easily bounce back, 'di ba? Na parang doon nga natin siguro masasabi na parang we have to really we need to really have a boundary between work and the relationship, 'di ba? Kasi parang kunyari nag-aaway lang pala kayo sa SOP, pero relapse na pala yun nung last year, 'di ba? Ano ba? Sabi ko sa'yo eh, yan, ganyan ka kasi, 'di ba? Nung last time nag-aaway na, iba na pala yung sinasabi, 'di ba? So, meron gano'n. So, siguro kailangan built na yung foundation nyo together, and then you will really recommend, 'di ba, working together. Kasi so far naman kami ni Patrick, we've been working together for 5 years in the same company. Mula nagkakilala kami and up to now, nag-work kami together. And so far, okay naman. Hindi niya pa ata kami nakikitang, or di ko ata nakikita kasi with work talaga, as in, nag-work kami, 'di ba? Pero behind the scenes, meron ng ano yun, may mga nagsasabungan na kami nun sa likod. Pero pag stand-up, nakita niyo ba? Hindi ka makikita, di ba? May ganon. Siguro, yun yung one thing na pinapangalagaan din talaga namin is we will never really show other people, especially you guys or the client, hindi kami best, 'di ba, team. Dapat kailangan lagi man nila makikita is, okay, sige, they can work under pressure. Kahit na anong mangyari between the two of them, they will show up to work. And gagawin talaga nila yung best nila. So, mamaya na lang yung away. Kaya minsan, di ba, may inside joke kami na parang pwede ba yung schedule na lang natin yung away natin mamaya pagtapos ng ng meeting, gano'n. So, I don't know with Patrick. Siguro meron siyang different take doon. Kung 50-50 ba siya? 20-80? Or Wala akong specific number, pero I would say it's not for everyone. Pero for those that make it work, sobrang daming benefits nung working together with your partner. Ayun. So, yun ang pinaka-recommendation ko about it. Hindi kasi may mga topics pa tayo later na, diba? So, Naka-reserve pa. Save for the best. but yun lang naman yung actually, yun kasi yung insight second ko. segment eh. So, why it actually works, di ba? What's the best Yun, part of so, working, together with your partner? Simulan mo na kasi nandyan ka na eh. So, Random na yun. Spoiler. ano, what's the teaser, may teaser yan, muna bago. So, sobrang dami kasing benefits, in my opinion. And then, syempre, kumbaga, it's a double-bladed na sword, di ba? It can either hurt you or work for you. Ganun. And syempre, one of the benefits is, especially sa part namin ni Miko, we can pick up or support if we see that, di ba, one day, di ba, may challenges, di ba, pwede mong tulungan. And then, it's easier to vent because you know right then and there na maiintindihan niya struggles mo sa work. Hindi na yung, for example, mag-rant ka sa nanay mo, di ba, na kailangan mo pa ng, okay, sino to? Sino si ganitong client? Anong ginagawa nyo? So, nawala na yung binibent out mo, kaka-explain mo. Diba? So, you don't have, so yun, it's kumbaga, it's much easier, diba, to explain. And sometimes, diba, a lot of things need not said na nga eh. Hindi na nga kailangan sabihin, ay, may mali na naman. Alam niya na yung yung ibig sabihin nun. Diba? Alam ko kasi Alam mo yan. na rin. Diba? Diba? May inside joke na. Okay, yun. So, kumbaga, almost telepathic na yung communication. Pero still, doon yung foundation nun, yung communication talaga. Diba? It doesn't mean that just because you're together and you're working together, na meron ng, wag na natin pag-usapan. Or diba, hindi, kailangan pa rin mas-set yun. Diba? Before you can communicate telepathically na, may mga rules na you have to establish. Yun, yung built-in na loyalty, diba? If, let's say, si Miko, yung loyalty niya sa client na to, diba? And then, syempre, as her partner, I would have to make sure that I contribute na mag-succeed yun, diba? So, the loyalty is built, diba, for two people already. Yeah, so tama din naman si Patrick. There's a lot of best, diba? There's a lot of good stuff working together. But
again, hindi talaga siya for all. So, it's really depends on you and your partner. So, katulad niyan, 'di ba? Hindi manganganak si LRS if without Patrick, 'di ba? Or Patrick without me because nakuha namin siguro yung sweet spot of brainstorming together. Minsan, meron kaming dates na okay, work lang. Ganun. So, pwede kami mag-usap ng anything about work, diba? So, meron din naman days na parang, okay, bawal lang work today. So, kailangan personal life, diba? You have to live, diba? So, just siguro context lang, we parang kayo lang kami nun when we're starting. I mean, hindi ko alam kung nasaan ang boundaries ko. I am so focused on doing great on what I do or on my job. And I forgot na dapat pala meron kang specific boundary. Dapat pala na pag log out mo, log out na. 'Di ba? So, but ngayon, dumating yun sa point na parang kailangan ko mag-vent. Kasi parang round the clock, meron akong ginagawa. So, hindi ako makapag-vent during work. Tatanungin ko siya, pwede pa ba ako mag-vent after natin mag-lock out? Kasi kung pwede pa, gano'n. So, pag thumbs up, sige, pwede mag-vent ako sa kanya. Kasi minsan, 'di ba, meron kang dinadamdam sa work or hindi mo trip yung ka-work mo or kilala naman na natin din. For sure, kilala niyo na rin 'to kung sino yung mga vent out ko sa kanya. May gano'n. And the good thing about it, meron kayong shared victories, 'di ba? Kapag yung, naka-hit ng incentives, 'di ba? Kahit meron competition 'yan, sino yung top na nakakuha ng incentives, but you both win, 'di ba? Mashe-share niyo or mase-celebrate niyo together yung mga victories na yun, 'di ba? And the best part also is dadating kayo sa point na you're really actually rooting for that person, your partner. Na you're not just looking into yourself. Dati kasi 'di ba na parang kailangan ganito ako. Pero right now, siguro dadating kayo sa point, 'di ba, na parang niro-root mo na din siya, 'di ba? And meron na nga tong mga moments na parang sobrang proud ako dito, 'di ba? Na parang it's the best decision I've ever made actually. May gano'n. So, yun yung mga best things. And 'pag nagkasakit ka, 'di ba, merong puwedeng naka-leave yung isa, tapos yung isa gagawa ng work nung isa, may gano'n, eh, kasi mashe-share mo, 'di ba? Hindi ka na iisip na parang ayoko magkasakit kasi yung isang katrabaho ko wala akong tiwala sa kanya, 'di ba? Ngayon, may tiwala ka na dun sa pag-iiwanan mo ng trabaho, 'di ba? Kasi partner mo yan. 'Pag, partner mo, eh, away yun, 'di ba? Pero, it's a good thing na parang hindi na nakakatakot magkasakit these days, 'di ba? Kasi meron ng take care ng trabaho mo, take care sa'yo, 'di ba? So, Na, um, tames. Yung mga wins, 'di ba? Just to add on to that, it makes it 2 times sweeter, 'di ba? Kasi syempre, you're happy, and also yung mga yung mga challenges, yung mga failures, yung mga loss, it's easier to process, 'di ba? To grieve yung, 'di ba? Let's say kung hindi natin na-close yung client na to, 'di ba? Usually before or kung mag-isa ka lang, you have to, 'di ba, go through that alone, 'di ba? Pero now, 'di ba? Hindi kasi magkaramay kayo, 'di ba? And you don't have to see anything or you can talk about a little bit pero it's a much easier conversation. so kayo, give me one siguro one each ng best part of since nag-work kayo together. So, unahin ko si Angel. Ano yung best parang sa inyo wala kasing best part, eh. Napaisip eh. Ano yung best part nung simula na nag-work kayo together? Best part for me, Thai part. siguro po yung yung parehas na kaming nagpupuyat. Wait, i-rephrase mo naman yun kasi parang Okay. Parang ano mali. ba yung Sige. ano ba yung Mali. so kailangan pala para mag-work together, kailangan magpuyat. So, i-rephrase mo yung Sige. Ano ba? Joke lang. would rather siguro mas same aligned, schedule. Mas aligned na yung schedule. Ayun. Same schedule. Ayun. So, Siguro po It's easier to plan for things, 'di ba? more Yung mga quality time. bakasyon. Kasi sabay na kayo matutulog, sabay din kayo, hindi yung kailangan magpuyat nung isa, tapos yung isa pang umaga, tapos wala na, hindi na sila umabot ng 3rd year anniversary. Ayun po. Yung best part for me is yung same schedule na kami. Kasi before po, nung sa corporate world pa ako,
ang hirap matulog sa akin. I mean, siya iba yung time ng work niya, tas ako iba yung time ng work ko. Eh, nasa iisang roof kami. Yung, So, parang borders, no? Papasok, tapos matutulog yung isa. kasi before po yung system namin, ang hirap matulog kasi ang ingay niya. Ultimo yung Oo. keyboard niya, yung mechanical keyboard niya naririnig ko. Siyempre po corporate world ako. So, naghahabol talaga ako ng oras. Uuwi ka Ng ng oras na tulog. late na, Mm. tapos makakatulog ka na, tapos maaga ka na naman. 'Di ba? Ang hirap nun para sa part ko nung time na yun. So, ngayon, okay na ako. Kasi Kasi same sabay na. schedule na po. Opo. Nakakapag-samgyup pa nga after work eh, no? Nakakagala na after work. Tama din ang sinabi ni Angel. Kasi before, di ba, kung hindi ka naman nasa corporate, or probably, pwede ka rin naman sa corporate, pero hindi ka Saturday, Sunday, ang day off, di ba? Mm. So, may ganun. Ang hirap din pag hindi kayo same ng day off, di ba? Kasi may pasok yung isa, tapos day off mo. Anong gagawin mo, di ba? Maglalaba na lang ako sa bahay. Sundain kita, be. Pero na. 'Di ba? So, okay, I would agree. Best part nga din talaga yun. Same kayo ng schedule, sabay kayo matutulog, 'di ba? Di na kailangan magpuyat nung isa or maghintay yung isa. And mas maraming quality. Si ano naman, Jason, ano bang best part sa pag-work together with your partner? Actually, pareho lang po yung sa schedule. Ayoko, hindi pwede Pero ang yun, parehas opo. sa sagot. Opo. May isa pa namang best part po kasi matandaing makakalimutin po kasi ako. Kaya ko Okay. tandaan yung mga bagay. Tapos, ang bilis ko rin makalimutan. So, Yung mga mali ni Angel. hindi Inaalala mo, ganun. Is yung mali mo yung nakakalimutan mo. parang ganun po. Mas preferred ko yung ganun. Hindi. Ano po, yung mga task po, especially, mula po kasi nung nag-work kami dalawa, sa isang table na lang po kami. So, kung ano man yung gagawin ko, especially pag galing tayo ng mga meetings, syempre alam niya rin. May mga times na matatandaan ko, tapos syempre ginagawa ko Sabi na mo, yung ano mga na nga task. yun? Ganun. Hindi po ganun actually. Ay, hindi. Papaalala niya po sa akin kasi moving on na ako sa ibang task. Tapos, may ganito ka pa. Tapos, ganun din po ako sa kanya. So, Okay. So, parang tag team, tag yes po, teaming. naging tag team ko siya. Diba? Teammate sa amin. Parang glitch. Shared na kasi Oo. yung stakes. Yung what's at stake. Diba? Yung Oo. productivity niyo both. Kumbaga, Diba, mirror. meron ng one person na nagpo-push sa'yo. Diba, Opo. na ito yung nakalimutan mo na naman. Diba? Tapos yung tagos ng boundaries po talaga. Kasi sometimes, syempre, may mga task ka na pwede namang ganito na lang. I mean, matapos mo lang. Pero pag nasilip ko, pwede mo pa improve yan eh. Pwede mo tagusin yung, yung okay na yan eh. Suggestion po ko sa kami dalawa din. Ayun po, best Ang- part. Yeah, ang ganda nga din nun. Kasi ngayon parang meron ka ng extension of your brain that you trust, 'di ba? Hindi na, 'di ba? Dati kasi ChatGPT lang ano. Ngayon meron ka ng human ChatGPT, 'di ba? So, it's really good to hear yung sinabi yung mga best parts kasi nakita namin na healthy naman yung pag-work nyo together kasi you try to push the other person, 'di ba? To be better, 'di ba? Hindi yung parang papagalitan mo na lang siya na mali yan, pero wala ka naman tinuturo. So, sinabi mo lang mali, anong trip mo lang. So, ang ganda na ganun nga yung nakikita nyo. And sana, di ba, yung sa manonood man ito, di ba, that they really see that in their partner. Di ba, na you see them as a partner, di ba, and not a competition, 'di ba? Competitor dun sa ano na parang hindi dapat mas magaling ako, bakit ikaw lang yung binati, gano'n. Bakit ano ganito, 'di ba? Pero ngayon sa client natin tagtatago tayo, wag wala kaming batiin, okay lang. 'Di ba? Kasi nakakatakot eh. So, ayun. Sige, so next natin, sige, JM, ano ang best part kay Gwen? Charot. Okay. Ano po, sa akin po, parang everyday naman po best part. Wow. Grabe naman yun. Hindi. Specific naman. Araw-araw best part. Best part? Best part. Hindi po, working together po kasi parang it's a big opportunity and privilege na rin po
sa amin dalawa po. Kahit po hindi naman kami magkatabi, magka-video call naman po kami. Wow. Tamis Ang talaga. cheesy. Opo, yung ano po, yung struggles niya before, nasi-share niya na sa akin na, okay, ito pala yung nararamdaman mo. Nararamdaman mo na rin. Opo, na ito pala, kaya pala frustrated ka sa ganito, kaya pala Mas napagod may ka na ganito. understanding. So, Nag-improve po yung nakikialam mo si Jorge. understanding ko sa kanya, tsaka struggles niya, naintindihan ko na kung saan siya nanggagaling, ganun. Na ano, 'di ba? Kasi before, Oo. parang naririnig mo lang tapos galit ka din kung saan siya galit, 'di ba? Meron ganun eh, parang Opo. kontrabida na din sa buhay mo si ano. Kailangan Si agreehan mo sila pag galit Oo. sila sa isang tao. Pero hindi mo fully na iintindihan, 'di ba? Unlike today, kilala mo na talaga yung tao, nakaka-work mo pa, 'di ba? And nagigets mo na kung saan siya nanggagaling. Yun po, dati po kasi hindi siya, hindi, ano ko lang, ganito, ganyan. Kaya po siya naiinis kasi, hindi niya po sinasabi, ganun. Tapos ngayon po, parang isang ano lang, alam ko na, kilala ko na kung saan kanino ka naiinis, ganito. Tapos, Oo. ano ko na yan. Alam mo na kung bakit siya stress. Nag-improve din po yung EQ, Yeah. emotional intelligence or emotional quotient na, okay, dito ka pala nanggagaling na pagod nga, pero ayun po. Tas yung burnout, share na kami na, hindi ka na mapagod, ako na bahala dyan, mga ganun. Wow! Ang Gusto ko yun. Gusto Na ko you yun. don't have, papagod ka na, let me take care things for you, mga ganun. Wow! Tas, Ang sweet. Yung langgam mo. Grabe naman. Kaya Ayun nangati nga. ako, wait lang. Grabe naman yun. So, wow, di ba? Let's see, di ba? Marami din may inspire. Kasi there's lot of, even naman company talaga, yung mga traditional company, they don't really allow, di ba? Even nga kamag-anak mo lang eh. So, especially kapag asawa mo or boyfriend, girlfriend, they don't want you to be working together. Pero, this is siguro explaining that it's possible, di ba, to work together nang walang conflict, di ba? Kasi di ba, ito yung tinatawag nilang conflict of interest na naka-under dun yun eh, di ba? Na parang, hindi, pag nag-away yan, di maapektuhan ng trabaho nila. Pag, tapos magbe-break, di ba? Tapos mawawala tayo ng isang empleyado kasi yung isa aalis para mag-move on. May mga ganun eh, di ba? So, ang dami na nilang naisip. But, it's really possible naman pala talaga, di ba? To work with your partner na hindi naman kayo, 'di ba, nagbabangayan araw-araw or nagpaparinigan, 'di ba? So, may gano'n. So, okay Gwen, bago ka matapos kiligin, ikaw naman, anong best part besides sa everyday para kay JM? Baka naman sa'yo monthly or weekly? Every hour daw. Ala, ang tamis talaga. Sa akin po, habain ko lang yung kay JM. Kasi po, nung before, bago pa ako mag-LRS, di ba po may work na ako. So, yung mga struggle ko before dun sa una kong work, sinishare ko yun sa kanya. So, hindi, ala siyang background, ganun. So, parang naiinis siya kasi naiinis lang ako, ganun. Tapos, Hindi nung rin alam ni dumating, JM kung ba't siya naiinis. Opo. Bakit naiinis? Tapos dumating po nga po yung LRS. Tapos, yun nga po, pag naiinis na ako, tapos naging workmate ko pa siya, ayun po, ang gulo, no? Hindi ko maintindihan. Hindi po. Mas nagkaroon nga lang po ng better understanding each other po. Tsaka better communication po. So, I think yun po yung best part ng working with each other po. Kasi andun po yun nga po yung understanding. Yun lang po. Hindi lang po yung relationship hindi lang po yung professionalism as a work or sa workplace yung nag-i-improve, kundi yung relationship din. Yun po. Opo. Natetest din po kasi kung paano yung makikipag-communicate namin with each other pag po may problems. Tama yun. To be honest, yun ang next question ko eh. How does it help your relationship outside of work? Pero nasagot ko na. So, actually, totoo yun. Before, mag-work naman kasi kami ni Patrick. Pero before, pero dito, medyo nag-improve nga yung communication namin. And mas naiintindihan mo na kung saan siya mas galit or mas nasa-stress, gano'n. Kung paano mo i-handle yung bagay-bagay. Kasi nandun na kayo sa same, 'di ba, situation or same client. Pero it was an adjustment. Mhm. Especially nung starting out kami. Kasi, kumbaga, it's natural for us to be competitive as people, as employees, di ba? So when you come in, di ba, in the work
workplace, kumbaga, always best foot forward ka. So, in our case, syempre, I had to learn how to communicate better, 'di ba, na kumbaga we discuss it first before ako magbida-bida sa mga clients gano'n na, kasi ano, kumbaga para din hindi siya nagugulat, 'di ba, meron akong Oo. isa-suggest gano'n, 'di ba, yung aligned kami, 'di ba? And it would look like that we actually thought about it together. 'Di ba? Kasi siyempre, 'di ba, in the corporate space or 'di ba, even sa kahit anong industry, 'di ba? Kasi ang habol mo kaagad ma-promote 'di ba? So, kumbaga wala ka ng pakialam sa mga tao around you, 'di ba? You just want to up your value sa mata ng mga bosses mo no ano. So, kumbaga humbling siya in a way kasi You have to you share have your spotlight na rin. you have to, 'di ba, learn how to protect the relationship from the business and protect the business from the relationship. Maganda rin sinabi niya, 'di ba? Yun yung benefits din naman talaga. And it really, yun nga, going back doon kay GM and yung sinabi ni Patrick, it really strengthens the relationship nyo together, not just at work. Kasi, yun nga, katulad niyan, actually na-prove na nga namin to na it's really good to communicate ahead of time before kayo humarap sa kasi meron tayong ka-work ngayon, 'di ba, na nakikita din namin sila nagbabangayan sa sa Live. client meetings. And pag after ng meeting, mag-uusap kami ni Patrick na, buti tayo hindi ganyan, no? So, kasi pag ganun pala, so nakakahiya talaga na may kita ng ibang tao na parang meron pa kayong disagreement, under kayo ng one roof, pero hindi nyo napag-usapan. So, yun yung mga kinakatakutan ng clients. Bakit ayaw nila mag-work together ang mag-asawa or mag-partner or magkamag-anak kasi nagka-clash sila. And we're not trying to normalize anything, 'di ba? We're not looking for all companies to change their policies about this. Tulad nga nung sinabi namin kanina, kumbaga it's not for everyone. Kumbaga this is just a discussion lang naman to see the good side of, 'di ba, working together as a couple. That's the legitimate benefits, 'di ba? Coming from us, 'di ba? Ng working together, 'di ba? Ito yung mga best parts and 'di ba? Merong strategic advantages plus nasi-strengthen nga yung relationship nyo. So that works for us, 'di ba? They can pick up something, 'di ba, from us, but hindi naman natin ine-encourage na okay, mag-work na kayo together. But it's possible, 'di ba? So since meron tayong best part, meron din tayong worst parts. So, we would like to hear you guys kung ano naman yung worst parts na tingin nyo. The hard truth, 'di ba, na nobody talks about. So, mamaya nyo pa lang siguro pag-uusapan after this podcast. Para meron kayong topic over the weekend. So, ayun, sige, let's be real. Ano yung worst part about working together? Hindi sa partner mo na worst, 'di ba, na character niya. Like, what's the worst part? Siguro maybe I could start as an example. Siguro, for me, dahil nga ako 24/7 dahil I handle, 'di ba, the whole LRS. Work follows me everywhere. So I answer text, I answer emails, and sometimes Saturday and Sunday I still work and even outside hours ng office hours because sometimes I find peace kapag hindi ko na kayo kausap. Pag wala ako, pag wala ako naririnig ng tunog ng Discord. So, yun. But it's worse, to be honest, 'di ba, na nag-work ka pa rin. Mas nabe-blur kasi yung boundaries. So dati, 'di ba, iniisip lang natin yung problema sa office hanggang office lang, yung problema sa bahay hanggang bahay lang. Pero the fact that we're already working from home, that in itself is already prone blurring yung boundaries Minsan yung, 'di ba, problema sa trabaho, you can't help but madala sa bahay kasi nasa bahay ka na, 'di ba? Now you add to that working with your partner, 'di ba? Now instead of sa table lang kayo nag-uusap about work, all of a sudden habang kumakain, 'di ba, pinag-uusapan niyo na rin, 'di ba? Or habang nanonood na nasa kama na kayo nanonood, 'di ba? All of a sudden mapapag-usapan niyo na din, 'di ba? So it's much more challenging to really establish that. Kumaga out ka na, ganun, 'di ba? Tapos na yung shift mo, tapos na yung ganun. So yun yung isa sa mga challenges talaga.
siguro yung trying to control na huwag maging public yung any conflict, 'di ba? Like you really have to keep yourself in check, 'di ba? To correct publicly, 'di ba? Talk about it, kumbaga on the right channel, 'di ba? Yun din kasi sometimes syempre he's her own person, 'di ba? She has her own values and policies, 'di ba? And I have my own, 'di ba? So yun, it's a challenge to combine both of that, 'di ba? In order to keep the company from falling apart. Kasi kung strong yung personality niya, tapos strong yung personality ko, tapos yung gusto namin pareho kami yung masusunod, hindi, wala nang direction. Mahirap pag parehas kayong magaling. So, parehas kayong bida-bida. Ganun. Sino ka? Jollibee, McDo. Ganun. Diba? If parehas naman tama yung point nyo. It's just, kailangan yung i-compromise. Kailangan yung i-combine together. Diba? And minsan, mahirap din talagang, back lang ako muna. Ganun. Ayoko nga mag-step back eh. May gano'n. Kasi, parehas naman powerful kasi yung, idea. So, minsan magkakaroon na parang, okay, let's try this first. Pag hindi nag-work, let's try first. May gano'n. So, bato-bato pick na lang kayo. Diba? Kung sino una, isasalang. Pero Patrick and I, nawo-workout naman namin to compromise. So, JM, sige, bahin ko naman yung, JM, ikaw, what's the worst part of working together? Baka ba everyday din ang sagot mo? Hindi na po. Kung ano yung best yun din ng worst? For better For and for worse. worse. Kaya pala everyday pa rin. Same lang din po actually sa answer nyo kasi dati po talaga one time po is nag-date kami ni Gwen din. Wala pong bukang bibig kundi work na. Ay sige ito, di ko pa na. Sige ito, ganyan. Tapos nakaganyan na siya. Tapos nakaganyan na siya. Tapos, yung cold na siya. Okay. Tapos nagsalita na siya na, pwede bang wag muna natin pag-usapan yung work. Ako kaharap mo, mga ganun. Mga confrontation. Pero yung ano po na yun is, parang sinabi niya lang niya na pabulong. Parang, tapos doon ko po Paano? na-realize, parang pabulong lang po Ano na, yung Akala ko pabulong mo, Ben? akala ko bubulong siya. tapos galit siya na, kumakain po kasi kami. Parang kumakain po kami, tapos kumaano siya, tapos seryoso po yung tono niya, gano'n. Ay, okay, galit to. Ganun po. Tapos, yun, mula po nun, di ko na po inulit na pag pag tapos po ng work out na hindi na, simula nun, hindi na po namin pinag-uusapan. Siya naman po yung nag-open up susunod sa work. Ganun ko na po siya. So you really have to stick to that. Kasi para din hindi kayo ma-burn out. And wag niyo akong gayahin. Ako, I usually tell Patrick if I'm gonna go work weekends. Nasabi ko sa kanya na pag wala tayong gagawin bukas, pwede ba ako mag-work for 1 hour to 2 hours? I just have to check something. You have to really tell your partner. And if he agrees with that, then it's okay. Diba? You have a green, diba? You have a go signal to do that. But don't do it nang hindi mo kino-communicate. Kasi technically, Saturday and Sunday, it's your personal space and a time for your partner, diba? Supposedly. So, always make sure to check with your partner kung okay ba, may go signal. Kaya ako, diba ngayon, pwede ba ako mag-vent today kasi sakit ng ulo ko talaga sa specific na tao na to. Ganon. So, mag-vent lang ako sa kanya. If okay siya, then, so pares kami na. So ngayon, may pinag-usapan na kami. May buhay kaming sinisira. Charot. Parang, okay, sige, okay na bonding to Yan. Pero yun nga, at least, di ba, you learn, di ba? Sa una siguro, maybe Gwen, because JM is so excited, di ba? Excited lang siya, di ba? Kasi bago sa kanya lahat to eh. He is overwhelmed of new things na parang, okay. And he really wants to make sure that he's done the right thing. Wala ba ako nakalimutan? Ano ba dapat kong gawin? Diba? Or meron na siyang naisip. May mga ganun eh, diba? Na parang may light bulb diba, sa utak mo na parang, pwede ko tong gawin. Ganon. Na parang, sinashare niya lang sa'yo because he feels comfortable on speaking. So sometimes, don't shut them out. Diba? Pero pag-usapan nyo din together, communicate it properly. Diba? Na parang, okay, hindi kita shinut out. Pero sana next time, huwag tayo mag-usap ng work kasi minsan lang tayo magkikita, 'di ba? So, both parehas naman kayong tama at mali. Kasi po I parang just I'm like, realized,
Ayun, Ay, sige. sige, go ahead, go Sige ahead. po. Parang unlike po kasi kay Jason and then sa sit kayo po ni Tito Pat, parang palagi po magkasama. So parang pumitik lang din po ako noong time na yun na kumakain kami. Tapos parang pinag-uusapan namin work. Tapos nung isinundo niya ako, work pa rin. Parang ang haba po ng duration na puro work na po yung pinag-uusapan namin. Tapos Oo. siyempre parang, wala naman, ngayon na nga lang nagkita. Ayaw So parang makita. medyo pumitik na lang po talaga ako noong time na yun. Oo, tama Mm. naman yun. I mean, valid naman yung naramdaman mo. Kasi even kami na lagi na kami magkasama ni Patrick. Meron din talaga siya sa akin. Kulang na lang pitikin niya ako eh. Kapag work pa rin ako ng work eh. Ganon. Kasi meron ganon. Kasi ninitindihan ko lang din si JM. Kasi ganyan din ako pag may bagong client. Parang, miss the big ideas. Meron akong ganito, ganyan. Parang hindi nagsha-shoutout yung brain. Tama ka rin naman na, oo nga naman, JM. Minsan na nga lang kayo magkita. Puro ka pa work. So, pwede mo namang ipagpabukas o i-text mo na lang sa akin mamaya, 'di ba? Bigyan kita ng 2 oras, mag-vent ka lang ng work. 'Pag tumigil ka bago mag 2 oras, ako pipitik sa'yo, 'di ba? So, may gano'n. So, time talaga, time and space, correct time and space, 'di ba? For vent, for work, and kapag ano, baby time talaga. So, we have to respect that specific baby time. It's my day, it's my time, 'di ba? So, kailangan you i-cherish, you enjoy each other's company. Para naman nafe-feel nyo na meron kayong something to be excited about. So, ngayon, minsan, nakukuha naman na namin ni Patrick yung formula. Minsan na-excite pa rin kami sa Sabado kahit lagi kaming magkasama together na parang, "Uy, kakain tayo sa ganito sa Saturday," or, "Uy, manonood tayo ng sita sa Saturday, 'di ba? Excited ka na ba?" Gano'n. So, may gano'n. So, checking in lang talaga. Kailangan mo mag-check-in. Pero challenging 'no? Challenging talaga ang ka-work, yung partner mo ka-work. It's a different level of discipline, patience, 'di ba? 5 cute na height na 'to, mas matapang pa sa'yo, eh, 'no? 'Di ba? So okay, sige, let's go Angel. What's the worst part or the hard truth, 'di ba, working together with Jason? Same lang. Same lang po dun sa best, yun din yung worst. Hindi po, same lang po kay dun sa sinabi ni JM. Kasi knowing Jason po, ang hirap niya talagang kontrolin. Kunwari po, may mag-message lang sa GC na about sa work. I-replyan niya yan kahit out na siya, kahit weekends. Kaya nga Sob pinapagalitan ko siya, eh. sobrang hirap niya pong i-control dun kasi pag work po talaga, work siya. Dun focus lang siya dun. Yun po yung kinakainis ko sa kanya. Pero in some reason naman po, natutuwa naman po ako sa gano'n. Lalo na po lalo na po Kesa kapag naman ano ibang babae, i-chat mo. Oo, opo. mas okay na Tas na tas ano po, for example, yung sa dati, parang may issue ganyan, parang nai-enjoy din na-enjoy namin kumuha ka together na lang ng i-bash popcorn. ganyan. I-bash Ay, na parang okay 'to, ah. binabara niya ganyan. So, okey lang. So, Pero yun yung reason kung bakit ka sumama talaga, sumapi sa LRS. Kasi para parang okay dito mam-bash. yung mga tsismis dito, ah. Parang juicy dito, ah. May Ipi lahat, freedom ka ah. as I mentioned, sinasabihan ko rin talaga si Jason. Nung one time, 'di ba, nag-message ako 12:00 kasi yun ang gising ko. Nagre-reply pa siya. Parang, ba't di mo sabi ko, kaya nga 'di ba nag-message ako lagi na, "Hindi niyo kailangan mag-reply. This is just a note for tomorrow." Yan. Siya hindi. 'Pag nakita niya siguro nag-pop out, magre-reply. This time, siguro, just a suggestion, ay bahala ka sa buhay mo. Pero that leads to burnout, ha? Kasi minsan kasi, I might be the one kasi na mag-expect. And usually nagre-reply siya ng ganito, ba't ngayon hindi na siya nagre-reply? So baka ngayon hanapin ko na yung attention mo on those specific time, 'di ba? Ba't di siya nagre-reply ngayon? So, siyempre as your boss, 'di ba, I would still recommend to put boundaries na makakapaghintay naman kasi ang trabaho, 'di ba? Hindi naman kita binabayaran na magising ka dahil lang nag-text ako, 'di ba? Vice ganda, may nag-text. So, si Meme Vice pala yun. 'Di ba? And just to add on to that, di ba? Isang cons ng working together. Yeah, speaking of burnout, the burnout ngayon isn't just limited to work. Di ba? Nagiging burnout na siya at home din. Di ba? Kasi
Kumbaga, especially if you don't handle it right. 24/7 technically magkasama na kayo. Tapos hindi lang sa personal life pati sa work life, 'di ba? It takes its toll. Alam naman namin momentum master talaga si Jason. Pero it doesn't give you reward, 'di ba? Kapag nagka-burnout ka, it doesn't reward you, 'di ba? Na nagwo-work ka kasi out, working out. Ako na nagsasabi sa na yun, you put boundaries. Saka boomer energy lang yung nagpapa-burnout. Di na uso yun ngayon. 'Di ba kasi ayaw din naman 2025. natin yung mga future na magiging part ng LRS na parang dapat nagwo-work ka outside working hours kasi si Jason nagwo-work out sa working hours eh. Ewan ko, gusto niya siguro magka-rebulto na ano. Kaya but I will not reward you for doing that. Ako pa nga nagsasabi sa inyo na don't do that. Kasi yun din naman yung ina-advocate natin, 'di ba? Na kapag sa client, 'di ba? Pag outside scope, huwag yung sundin kasi hindi naman natin yun trabaho, 'di ba? Huwag mong kunin ang trabaho ng iba. So, ayan. So, para din yung brain mo makapag-total shut. Ang galing ko ang galing ko mag-advise. Di ko ginagawa, pero sinasabi ko sa inyo, for you guys, 'di ba? Na parang di kayo dumating dun sa point. Ngayon kasi medyo na-handle ko na. Dati, burnout din talaga ako. Na parang hindi ko na ma-distinguish ano ba yung work sa hindi. So, ayun. Kaya pag sa sobrang nakakuha mo na yung work, minsan magpapa-deliver kami ng tubig. Tapos sasabihin niya, mamaya po mang 8. Noted po. Yung reply ko. Minsan sobrang work ka. Noted po. So, hindi ko alam ba't ko sinabing noted. So, di ba, pwede namang, okay, gano'n. Then, lahat na. Gano'n yung nare-reply ko tuloy. So, very formal ka na minsan, magte-text ka lang. So, wala ka kasing boundary, ayan. So, ayun. Sino na? Jason? Okay, Jason. Ano po, first off, on my defense. May defense ka na, wala pa ngang Hindi, dun sa sa pagiging, dun sa na-mention niyo po earlier. To be honest po kasi, I find it fun, very fun talaga yung ginagawa ko ngayon. From the start nung nakapasok po until now. Kaya I don't see it as a work talaga. So kung ano man yung ginagawa ko, respond, do something. Hindi po siya nag-add. Alam niyo po yung parang portion ng katawan mo na parang yung ginagawa mo, pupunuin niya yun yung work, portion ng katawan. Tapos may limit na okay, yun na yung work. So parang hindi po nafe-feel ng ganun na parang hindi po siya work para sa akin. Yun lang po. So, sa worst part naman po is, yun din po. Kasi, before po kasi talaga, kahit na nasa corporate pa ako, kahit outside work hours, talagang pag may nag-respond, kasi especially nasa sales, kahit magkasama kami, hindi pa naman po kami magkasama before, magre-respond ako doon. May mga times na hindi ko siya mapapansin due to responding to that po. Nung nadala ko siya dito sa LRS, especially nung bago niyo po ako mapagalitan before, na respond. Parang nare-realize ko na, oo nga. Tapos nung parang lagi na lang na ginagawa ko to, respond ng respond. Tapos nung pinagalitan niyo po ako, na-realize ko na pwede pala ako mag-tone down. Tapos ayun. Eventually, kahit papaano, kayo po siguro makapag-judge ko na tone down ko naman na kahit papaano. And Oo, siguro, actually naman, nagbago ka naman. I think meron ka ng Saturday and Sunday na hindi talaga siya nagre-reply like the last time. And I don't feel bad about it. Kasi, kaya nga, di ba, ito pala yung one thing na itatry kong i-implement sa atin. Don't ever message me about work on Messenger. Okay? Para at least, alam ko yun sa'yo kasi tinawagan mo ko eh. Kailangan mo akong tawagan yung tungkol dun sa client. Pero wag tayo nag-uusap ng work about sa Messenger. Kasi Messenger is for us, 'di ba? Being friendly, 'di ba? Outside work, 'di ba? Katulad kami ni Gwen, kapag kailangan ko siyang mag-send sa akin, sabi ko, send mo sa Discord. Pero kapag nagchuchukaran kami, doon kami sa Messenger. Kasi para meron din kang, alam mo din yung ano yung specific channel. Pero Jason, you have the right na tawagan ako nun kasi hindi nga ako nagre-reply sa Discord. So, okay lang na tawagan mo or text mo ako sa Messenger kasi most likely online ako doon. So, yun. Nag-tone down naman, 'di ba? Napansin ko din naman. And I don't get offended or I don't get disappointed with you. And so, in fact, proud ako na at least nag-take ka ng step. Sinabihan kita. Hindi ko naman sinasabi yan sa'yo just because trip ko lang.
'Diba? And sometimes, hindi ko din kasi talaga ine-expect. Kasi minsan, gusto ko lang mag-note. Tapos pag nag-reply ka na, dire-diretso na siya. So, imbes na isang note lang yun, kailangan ko pa tuloy mag-reply. Kasi, so minsan, ginagawa ko na lang, hindi na ako nagre-reply kasi para hindi na siya mag-reply. Tas to add lang po dun sa ano, sa worst part pa po, is yung nung umpisa po, siyempre hindi pa naman po gano'n ka-ano yung parang boundaries namin 'pag mag-aaway kami ni Angel. So, may mga times na before mag-work meron kaming mga disagreements, gano'n. And sometimes po pagka nag-kick in na yung work instinct, wala na, parang I feel bad na lang po na sobrang focus na ako sa work ta's yung, issue namin hindi pa namin nare-resolve, parang gano'n. Yun po yung isang worst part kasi nasa work ano na, work hour na kaya parang hindi ko siya maiwan yung work para i-resolve muna yung issue namin, ayun po. Pero ngayon, naayos na po. Talaga nauuna kasi yung work, 'di ba? Kasi meron ka din image na pinapangalagaan, 'di ba? So, Yes yun po. din yung tricky part. Kasi kami din naman ni Patrick, nag-o-overlap din kami. 'Pag nasa work time na, hindi na kami masyadong puwedeng mag-discuss, not unless na, okay, mag-break ka muna, pag-usapan natin para ma-resolve niyo na agad, 'di ba? Kaysa Silent Hill moments kayo. Parang doomsday, 'di ba? 'Di kayo nag-uusap. Sino kaya ang unang magso-sorry or sino kaya ang unang mag-a-approach? It's a game of Depende kung sino may mas mali. mahirap nga i-gauge yun, kung sino yung mas mali. Hindi, feeling ko po Hindi po, sa ano, nasa sa'min na rin po yun kung i-level up Pero I really understanding na yun. believe pala dun sa part na, ewan ko, parang naging relationship advice. Pero I really believe siguro na kahit sino yung mali or kahit sino yung mas may mali, kailan pala mag-sorry kayo parehas. Kasi para you accepted the apology and you have to apologize as well. Kasi 'di ba wala namang tama at mali or wala namang mali at mali lang. Ay, di ko na. Sorry, naguluhan ako. I mean, hindi naman mangyayari 'yon if it's not because of you. Kaya nga nabuo yung idiom na it takes two to tango, 'di ba? So, I guess parehas dapat. Tsaka po, pag magsa-sorry, wag na po magsisisi, ganun. Sorry na, ikaw kasi. oo nga. Sabi ni Gwen, parang Away na naman. kasi may continuation, part 2. Oo, may mga gano'n. Pero that's a personal issue. So, sa work naman, pero yun nga, nag-overlap talaga so, expired ka sa akin today. Kasi, di ba, Tinapay yung, yarn. ang hirap kasi, di ba, may-inspire ka sa kanya, pero magagalit kayo the next day. So, medyo sluggish mag-work, di ba, na parang may kurot ng konti, na kupal na to, para mag-sorry. Madali kasi ma-blur ang line between supportive and unprofessional, 'di ba, when you're a couple kasi yung dapat conversations nyo na hindi dapat ganito or you could have done it better, 'di ba, or there's a better way of saying things, gano'n. Kung magawa na professional setting, 'di ba, minsan parang punta ka na ng unprofessional, 'di ba, para lang ma-provide mo yung feedback. Pero syempre hindi mo na-realize na ay partner ko nga rin pala tong kausap ko. It's just that before sanay ako sabihin yun sa mga ka-workmate ko, 'di ba, na without any respect at all. So doon nabe-blur yung line na yun. Mahirap talaga. So, kayong dalawa lang together ang magdo-draw ng line na yun. You don't have tell the people na gano'n yung ginagawa nyo. Kasi whatever working for you, 'di ba? It working for you, 'di ba? Hindi kayo dapat nakikinig sa iba na dapat di kayo nag-work. Yan pala question ko. Meron na ba nagsabi sa inyo dapat di kayo nag-work together? Kasi mahirap 'yan. Sa akin po, wala naman. Wala pa naman po. Wala na. Meron po nag-praise, oh, you're working together, that's nice. So, English talaga. Oo po, English din talaga. Sindero Hirap kasi talaga. It looks normal sa atin dahil kasi kami ni Miko tapos ang dami na sa atin. So it looks normal on our day to day, 'di ba? But to some it's especially kung magkaiba kayo ng industry, 'di ba? Magkaiba kayo ng trip sa buhay,
So, wala naman. So, ako meron. At actually, to be honest, yung isa sa client natin, hulaan nyo na lang. Hindi siya pabor of me recommending Pat at first. Kasi, yun nga, dun sa conflict of interest. And what I really did that time is, baga lahat ng strengths talaga ni Patrick, sinabi ko talaga. And sinabi ko rin naman kay Patrick yun. Kailangan mo kasi sabihin sa partner mo na hindi siya pabor, pero let's do our best, 'di ba, to prove na we can really work together, 'di ba? Mahirap sa umpisa, to be honest, kasi para kang you're walking in a shattered glass, tama ba? You're walking in Walking on Oo, eggshells. so parang gano'n na kailangan lahat ng ang gagawin mo hindi ka magkamali, gano'n. Kasi you're building that trust from the client, 'di ba, na magiging okay kami, 'di ba? And it works, 'di ba? It works, mahirap lang. Kasi yung mistakes mo, it overshadows any success ng partner mo, 'di ba? Pag alam ng, 'di ba, ng client mo or ng boss mo na you're together, 'di ba? Kahit anong, let's say, galing ni Jason mangolekta, 'di ba? Pagka si Angel merong, let's say, FCR na hindi na check, tapos may mali, 'di ba? Ay, Jason, ba yan? Ganun, Oo, so 'di ba? parang Parang, kasalanan mo din, parang gano'n. oo. So, yung ganun. Yung for better or for worse na package deal, 'di ba? And it goes, 'di ba, as well when you're doing good, 'di ba? Pero mostly, 'di ba, yung one mistake of either partner affected yung image din ng isa. You really need to know how to handle that specific situation. So just to add dun kay Patrick, you should be ready as well that the client might praise the other person and the other person, diba? Masakit yun. Nangyari sa amin ni Patrick yun together. Okay, so ba't parang hindi tayo nag-work, hindi tayo nag-aalay. But we will talk about that, diba? Na parang bakit ganun? Ba't parang mas pabor siya sa'yo? You need to be ready to that specific criticism na galing sa client kasi that's something na we can control. The only thing that you can control is how you both handle it together. Let's Reaction. do it better, 'di ba? Para naman ikaw naman yung next na praise, 'di ba? You put your other half, 'di ba, in that spotlight, 'di ba? Na I'm gonna help you na to win that client's trust din, 'di ba? So para hindi lang ako yung laging nakikita, 'di ba? Kasi shared tayo kapag nagkamali, pero sa wins hindi, 'di ba? So parang unfair. So has to be wins and struggles, kailangan pantay kayo, gano'n. So kailangan shared din kayo on those things. So we're just showing, 'di ba, yung real struggles, not just, the Instagram highlights. Uy, working sila together, masaya, meron silang same day off, but they don't know the real struggles. So, alam ko natanong ko na 'to kanina. Pero eto, for everyone here, what boundaries have you set to protect your relationship? Like, syempre, yung boundaries na katulad ng kanina kay Gwen, 'di ba, na parang no talking about work habang kumakain tayo or habang day off or nagde-date, let's say. 'Di ba? So, what are the boundaries na sinet nyo na? Kung meron man kayong naset, if you could share, sino ang meron? Na hindi po na-set together pero sa utak ko lang po. Hindi ko pa siya na-share sa kanya. So, hindi pa in sync. Oo po. Okay. For me lang po, if we're gonna talk about work, Monday to Friday lang talaga. Pagdating ng weekends, hindi na as much as possible. Kung pag-uusapan man, minimal lang kung super importante. Pero Mm-mm. pag hindi, hindi na pag-uusapan dapat yung work for me. So, parang designated work hours, 'di ba? Yes po. Kasi kayo under same roof. Ikaw, Angel, syempre ganun din. Ay, hindi mo nga alam eh. So, iba Opo. yun sa'yo. Sa akin po siguro yung pag out na. Wala na pong work. Pag Pag tapos break ng na, 6 ganun. na. Mm. Hindi Magaling po siya 601. doon actually. Talagang shutdown. Oo po. Hindi ko masabayan yung niya, yung pag-shutdown niya ng ganun. Shotgun ka na lang. Pareho kayo ni Miko. Pareho kami ni Angel. Di, like, pag out muna ako makakausap na. Hindi, naglinger pa ako dyan sa Discord. Mga hindi ko na-reply. Ganun. Siguro, it's different people, different build. We just have to respect each other. Diba? Na ganun talaga eh. Malikot ang utak ko kasi parang hindi naman ako makatulog. Pag feeling ko, may hindi ako na-check. May ganun. So, kailangan check ko muna lahat yan bago ako mag-complete. So, Angel, out na.
Ganon. Gusto ko yung title na. Out na, out na. 6 na, 6 na. Pag nag-good night na ako, wala na. Yun na yun. Pag nag-time Pag out may, na. tas may nag-reply, no? Yung best friend mo, nag-reply. You can send the, report. Mamaya ka na. Ayun na naman siya. Gaganon yun. Ayun na naman siya. Ulit na naman. Late na naman. Inside joke na lang talaga siya. So, ayun. So, si Jason naman is Monday to Friday ang working Discussion. designated work or discussion. Okay. So, si Gwen, ano ba ang na-establish niya naman pwera dun sa no work during meals? Parang wala naman po. Kasi yung parang no work during meals naman po, dumadating pa rin po yung time na pinag-uusapan namin yung work pag kumakain. So parang nagiging topic na po namin siya talaga sa everyday. Kahit magkasama po kami, kahit hindi magkasama, kahit magka-chat pa po kami, nagiging topic na din po siya sa personal life po. So doon po medyo mahirap kasi parang wala kaming na-set na boundaries. Though napasok lang po siya sa routine talaga. So, wala pang specific. Pero, magkakagulatan na lang kayo. Bawal yan. Bawal na work. Ikaw naman, JM. Meron ka bang na-set or wala din? Pero on my defense po, siya naman po yung nagbe-bring up ng topic. Kanina pa itong on my defense na to. Siya naman na po yung nagbe-bring up ng topic. So, So parang inalaw na ni Commander. Kaya pwede nang mag-follow through ng opo, topic. kasi minsan po wala na rin po talaga kami mapag-usapan, ganun. Kaya yung mga bubusitin nyo na lang sa buhay, no? Na, sa work na lang. Ganun. Meron naman din gano'n na minsan na kahit naman meron kaming strictly bawal pag-usapan. Siguro mostly lang naman ang hindi natin dapat pag-usapan is the mga challenges or issues, 'di ba? Pero pag yung mga inside joke, nadadala na namin din kahit sa personal life. Eh. Oo. Tapos bigla kaming mag-uusap. Sa tawa na lang din kayo together kasi wala. Parang yun nga, in sync na din yung brain nyo kasi kilala mo na yung tinutukoy niya. Kahit hindi mo na sabihin ng pangalan, sabihin mo lang yung yun, oo, si ano. Sabi ko ni. Diba? Minsan po merong, ay, kamukha ni ganito. Oh. Alam mo na kung sino, Oo, diba? sino gan? Tapos magpapangit ka lang po ng name. Tapos doon na po ma-open up yung, ay, oo nga, kamukha. Tapos tuloy-tuloy na po sa May kasunod na yun work-related. na work. Oo. Pero naman tayo mga simple inaalaw na gano'n. Pero meron lang din kasing mga seryosong moments. Hindi tama yata yung timing. Pero biglang work yung pag-uusapan. So, sa amin, meron pa kami sinet. Sa amin, walang official na napag-usapan. Pero now that I think about it, ang akin, since nandito na rin naman tayo together, diba? Hindi kami nagsasarili when it comes to things that you want to suggest, do you want to implement, brainstorm together. Yeah. 50-50. We play kung devil's advocate when it comes to things that you want to implement. Familiar ba kayo sa concept? For example, meron kang idea and then iisipin mo yung worst case scenario that happen. Always. That's to improve on that policy or that idea. Diba? Kasi the fact that the question exists means that it's bound to happen one way or another. So, yan, inaano namin, ano ba pwede, paano pagka ganito? Say, paano kung ito, nangyari to? Ganun. So, that's playing the devil that trying to expose everything in order to address it beforehand. So, yeah, we discuss things, even kumaga how we implement things, say, talk about tayo. Simula ngayon, dahil trip ko lang, wala nang leave. 2026, gano'n. Di ba? Yan yun. Merong yun, may either debate or meron pa kaming voting. Minsan dalawa lang kami, pero pag yes siya, no ako, sino? Ayun. May gano'n. Say it protects, diba? It protects the individual devils namin. Ako, pag ako nabureto diba? Like, kung anong trip ko So, protection din. Let's say, hormones, diba? So, at least, that from happening. Mas stable ngayon yung, diba? Yung
place dahil have those control in place. Yan lang din naman. Actually, wala din naman sasabihin ko. Like 50-50 kami when it's a major thing. Like discussion with the client or pricing, gano'n, or mga talagang LRS stuff. This is very important. Actually, before pa may karoon ng LRS or before pa kami talaga yung really into this working together, na establish na talaga namin na kailangan parehas kami mag-yes before we say yes. Totally. Kasi kailangan parehas kaming accountable. Kung magkamali man kami together, either tatawanan na lang namin, hindi kami pwede magsisihan kasi parehas kami nag-guess eh. Yun ang compromise namin. Okay, do you agree? Ipupush na natin to. Diba? If he say yes and I say yes, okay, we go for it. So pag we fuck up, diba? Yun lang yun. I mean, hindi kita pwedeng sisihin, hindi mo ako pwedeng sisihin. Kaya minsan, nung last time, diba, meron kami mga things na fumakap kami, tinatawanan tuloy namin. Ngayon, na parang mali tayo, yes and no na nga lang, di ba tayo sa yes? So, tama at mali na nga lang, hindi ba tayo tumama? So, Mali. oo, mali yung tinayaan, 'di ba? Parang eto, tina-try namin dati yung sabong. 'Di ba dalawa lang yung pagpipilian? Sabi ko sobrang malas natin 'no, kasi yung pinipili namin talo. Na-try Walang namin sa sabong. GCash ba yun? Sa meron o sa wala. Ay, tama. Oo, sa GCash meron. Tinry ko. Tapos meron siya yung nilalaro din. GCash din ba yun? Yung nilalaro mo? Sa Tongits Sa Go, Tongits Go. yung sabong sa Oo, Tongits, may pangalan pa nga yun eh, yung mga manok. sila Amihan, Ganun. Bayani. Oo. So, kaya yun lang naman yung boundary ata na namin. And siguro sa skill, Pati respect. yung designation ng skills, 'di ba? Kasi ako, pag alam ko na syempre mas magaling siya dito, kaya sa kanya yun, meron kaming ganun. Hatian ng mana ng trabaho. And always siguro ask support, 'di ba? Pag alam mo naman magaling siya doon, wag ka nang ma-pride na magtanong. Tanungin mo din siya. Para kasing check-in mo na din yun, 'di ba? Na I trust in you, 'di ba? Na you can do this. If pwede mo ba akong help? Para minsan papatulong ako kay Patrick na paano ba tong Google Forms, gano'n. Kasi alam ko siya gumagawa ng Google Forms natin. So, kung asan siya best, 'di ba? Para din nafe-feel niya na parang, oh, I'm doing this specific task. So, i-compliment mo din siya by asking, ba na, "Puwede mo ba akong i-help?" Gano'n. So, I think that's something din. Para din nare-recognize yung work. Si Angel tatuyin si Jason. Since magaling ka ng buhok, anong bagay na kulay sa akin? I say violet naman. Rumi, gotta be golden. Taray. So, okay. So, tapos na tayo sa boundary. What's an advice you'd give to a couple looking to together? Gwen and GM, start with advice niyo. Ako po siguro, work around your trust and communication. Let's say both of you are ready, pero there will be hurdles. Then that's where the trust and communication comes in. Tapos kapag na-overcome nyo naman yung hurdles, then will go better and better and better at may magiging hurdles kayo. Once na naging better, then once na overcome nyo, magiging better ulit kayo. Papadudot. Ano, Gwen, anything to add to that? Kanina sa unang hurdle pa lang, okay na si JM. Kaso para lang, Sa akin po siguro, know when to separate your personal life and then working life po. Tsaka kung kailan po dapat maging professional. Okay, so Angel and Jason, if you want to add to that. For me lang po, yung pag-set agad ng boundaries po siguro. Katulad po ng sinabi ni Gwen, yung pag-apply ng professionalism, when to do that. And yun, basically boundaries po talaga. Mag-set agad para hindi na magkaroon ng, hindi na mas madaanan yung mga hurdles ng personals habang nasa work. Mga ganun po. For me naman po, always listen to your partner. Kasi hindi ka naman po niya ipapahamak. Pag may napansin siya sa yung mali,
Sundin mo lang, i-analyze mo lang kung mali ba talaga yun. Para makapagbago ka. Yun lang po. Always listen to your partner. So, Ni Angel, ano eh. Ano eh, Pap? Diba? di ba? So, actually pala, hindi tayo nagkaroon ng disclaimer. This is different Mhm. dun sa working together beforehand. Dun sa magka-relationship na kayo before kayo pumasok ng company. This is different from chinarot mo yung ka-work mo so, sa trabaho. So, medyo different. Doon nata ako nag-focus talaga yung working together. Ay, yung in a Coming in as relationship. a couple. So, okay. So, there you have it. So, yan. Ikaw, do you have any advice, boss? Sa akin, siguro, yun. Parang sinabi din siguro talaga ni Jason na you set boundaries and you should really set your non-negotiables kapag with your partner, 'di ba? Para kapag Negotiables. come between yung client or yung specific na work nyo in that relationship, alam nyo na yung what's yes and what's no, 'di ba? Para hindi na kayo mangangapa. So meron na kasi kayong statement, 'di ba? Kumbaga 10 utos ni jowa, gano'n. So, alam niyo na, 'di ba? Kasi meron na kayong set boundaries and meron na kayong mga non-negotiable. So, even without the presence of your partner, 'di ba, makakapag-decide ka na din, 'di ba? Because it has been discussed, 'di ba, privately. And as you mentioned, protect your relationship above all else, 'di ba? Kasi clients come in, 'di ba? But your relationship that will stay forever. So, communicate. Siguro it's an advice not just to, diba, anyone watching, but also to myself. Siguro code switching, diba? Be able to switch between a colleague and a partner, diba? Para mas ma-lessen yung blurring ng nung work pati ng personal life. Kaya kung mapapansin nyo, diba, pagka in front of you guys, tawag ko ay Miko boss. Diba? Para distinct. Diba? When pag boss, ito yung mga pag-usapan natin, work-related. Pag baby, kain tayo baby, gutom na ako. O ganun. Diba? Iba. So yun. Yun ang I guess, para mas, kasi magaganda na yung mga advice na binigay niya. Yeah. So, yun. Again, working with your partner, syempre, it's not a fairy tale, diba? It's not either a nightmare as well. Well, it maybe sounds amazing, diba, to other people, but to some, hindi talaga, diba? It doesn't really work. So, the key is really knowing yourself, knowing your partner, building trust before, jumping to that decision of working together. And syempre, being brutally honest, ano ba yung mga non-negotiables mo? Whether you can handle these non-negotiables when we're working together or hindi. 'Di ba? Kailangan nyo talagang pag-usapan yun. So, and remember, 'di ba, na not because you can, laging sinasabi to ni Patrick, you can work together is you should. 'Di ba? So, there's no shame, 'di ba, on keeping work and love separate. 'Di ba? There's also no shame in combining them if that works for you. So, yun lang. So, whatever you choose, 'di ba? You work together or you don't work together, make it intentional. Yun lang for me, 'di ba? Have the hard conversations up front, 'di ba? Bago pa yan lumala and you resent it, 'di ba? So, because at the end, so, yun nga, sabi ko, at the end of the day, clients come and go. 'Di ba? So, but your relationship, that will remain forever, 'di ba? Huwag niyong hayaan masira yun just because you work together and gusto niyo lang sumama sa hype, 'di ba? Na, nakapag-work sila Jason and Angel or si JM and Gwen, kaya din natin. It's not for all. Yun. So, I think, yeah, that sums up our topic for today. So, ayun. Thank you guys for today and see you all and happy Friday. Have a Happy great Friday weekend po. to you.